Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. Problem natin for today ay mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. And ang problem na ito ay isang passboard problem na lumabas noong November 2015. Okay, let's start. A rectangular channel 6 meter wide. So, okay, ito ang base ng ating rectangular channel and ito naman ang kanyang figure. Okay. Has a constant specific energy of 2.2 meters. Ito naman ang specific energy. Specific energy, this is denoted by H and pwede rin ito denoted by E. So, kung mapapansin niyo sa ibang book, E yung gamit nila. Pero for this, gamitin natin muna itong H. Okay, let's assume na ito ang ating energy grade line. So, magmula dito sa energy grade line up to this bottom, ito ang ating specific energy. And magmula naman dito sa energy grade line hanggang dito sa water surface, ito naman ang ating velocity head. And magmula dito sa water surface, papunta dito sa bottom, ito naman ang ating depth. Ito naman ang mga hinahanap, critical depth of flow, critical velocity, critical slope. And kung mapapansin natin, halos lahat na pinapahanap sa atin ay puro may critical. Critical depth, critical velocity, critical slope. So, ibig sabihin nito, ang type of stage of flow nitong problem or itong section ay nasa critical. Nasa critical stage. So, kapag ganun, ang Froude number natin dyan ay equal to 1. And panghuli, wag natin kalimutan yung pahabol na given dito sa part 3, which is itong roughness of coefficient na 0.012. Kung nasa critical stage ito, then that means critical depth ito. So kung critical depth ito, itong velocity natin ay critical din. So magiging critical velocity na rin. Okay, proceed na tayo sa ating solusyon. Start tayo dito sa part 1, critical depth. Ang formula na gagamitin natin dito ay ito. 2/3 ng specific energy. Specific energy natin ay 2.2 meters. And take note na ang formula na ito ay applicable lang sa rectangular section. Yung mga hindi rectangular section, hindi ito pwede gamitin. Ito yung limit niya. Exclusive lang para sa rectangular section. And kapag ibang section naman, ito naman yung gagamitin natin. Ito yung critical depth for any section. So, pwede natin ito gamitin sa kahit anong section. Mapa triangle, mapa trapezoid, pwede natin gamitin ito para makuha ang critical depth. So, Q dito is discharge or flow rate, A is cross-sectional area, and B naman ay top width. Top width, ibig sabihin, yung width niya dito sa itaas. So, try to imagine na lang, trapezoidal, yung trapezoidal, mas mahaba yung width niya sa itaas kumpara sa ibaba. So, kapag trapezoid, ang i-consider lang natin na width is yung nasa itaas. Dahil top width. And G naman ito yung acceleration due to gravity. Okay. And dahil rectangular ang ating section, gagamitin natin ito.
Okay, critical depth natin ay 1.47 meter. And ito ang ating final answer. Okay, proceed naman tayo sa part 2. Critical velocity. And ang formula na gagamitin natin dito ay makikita natin dito sa ating diagram o dito sa drawing natin. So, kung mapapansin natin dito, ang H or specific energy, ito yung specific energy and ito naman yung velocity head and critical depth. So, kung mapapansin natin dito, kung i-add natin ang velocity head at saka critical depth, makukuha natin ang specific energy. So, therefore, ito ang ating gagamitin natin na formula. Velocity head plus critical depth. And by using this formula, makukuha natin ang critical velocity nito. G dito is acceleration due to gravity. So, ilagay natin yan sa ating given. And masosolve na natin dito ang critical velocity. Okay, critical velocity natin ay 3.78 meter per second. And ito na ang ating final answer. Second solution. Okay, meron tayong second solution dito sa ating part 2. Sa critical velocity, pwede din natin makuha o masolve ang critical velocity using the formula of Rod. Itong Rod number na formula. Formula niya is ito. Pwede natin siya gamitin dahil meron itong velocity. Okay. Ang G, ito yung acceleration due to gravity, and itong D naman ay hydraulic depth. Ang hydraulic depth is equal to cross-sectional area nitong section divided by the top width. Top width, ibig sabihin, itong nasa water surface, yung width nito sa itaas, yun ang kinoconsider natin dito sa top width. Hindi ito sa bottom. Pero dahil rectangular ang ating section, ang top width at saka dito sa baba ay pareho lang. Pero kung ibang section ito, ang kinoconsider talaga is yung top width. Okay? So, itong dalawang equation na ito, combine natin dito sa hydraulic depth. And yan. And itong dalawang base, makakancel ang dalawang yan. So, ang matitira na lang ay itong depth. So, that means, kapag rectangular section pala, ang formula, ang maging formula ng Rod is ito, critical depth. So, kapag hindi rectangular section, ang gagamitin natin ay ito, capital D. Okay? Okay, let's, halimbawa lang ito ang ating Rod number. And ito naman yung number 1. Kapag ang Rod number natin ay 1 or is equal to 1, ang ating type of stage ng flow natin dito ay critical. And kapag sinabing critical, ito yung point na malaki ang discharge. And kapag ang Rod number natin ay lumagpas 1 or beyond 1, greater than 1, ito ay supercritical. And sa point na ito, yung velocity natin dito is malakas. And sa less than 1 na Rod number, ito naman ang subcritical. At this point is mahina na yung
kwan dito, yung velocity head. Okay? Continue tayo. Critical velocity natin ay 3.8 meter per second. Ito ang ating final answer. Okay, proceed tayo sa ating part 3, critical slope. Ang formula na gagamitin natin dito ay yung formula ng velocity. So, kung critical ang ating velocity, critical din ang ating slope. Okay? R is hydraulic radius is equal to cross-sectional area divided by the created perimeter. So, ilagay natin ang mga equation dito sa ating hydraulic radius and ito ang magiging resulta niya. And then, equation ng hydraulic radius, lagay naman natin dito sa ating main formula. Iyan. And ito na ang magiging final na equation natin. Okay? Critical slope natin ay 0.0021. Ito ang ating final answer. Okay? A rectangular channel, 8 meters wide, has a constant specific energy of 2.20 meters.